hello sa inyong Nandito lahat. naman po kami ang inaabangan nyo. May mga trivia, may mga music, and at the same time. Ako po si Shalala. Ako po si Ima Castro. Ang makakasama nyo po dito sa aming Ustream.tv ng 8 Trimedia.com. Gusto mo yung gano'n? Akala ko sasabihin mo 8 Trimedia Broadcasting Network. That bilog na bilog yung com. Meron na tayong website. Oo, ayan yun. po. At syempre, bisitahin nyo rin po yung mga link namin pa sa ating social media account tulad na Marami. Ang Facebook, 8 Trimedia Broadcasting lang, i-type nyo. At ganun din ang Instagram at Twitter. At Ayan. syempre, kung yung gusto nyo po kami tawagan at i-text, ito po ang ating hot na line, 4120288. Ang ating text line, 0977 3421644. Malapit na ma-memorize. Para ang tagal How's your day? How's your night kahapon? Kahapon. How's your night kahapon? Di ba you have rehearsal? Every day na nga. So after ng ating program dito, fly ako to Resorts World every day. For the next for another week. Kasi ang lupit pala ng ganyan, ano? Oo, araw-araw eh. Medyo lubog-lubog na nga ang aking binablocking pa ba ganyan? Parang sabi mo, parang concert. May blocking starting next week for the whole week kasi sa Saturday na, September 12. And 19. Yung September 12 and 19, yung shows, and yung I'm concerts. sure madadagdagan yan, ano? Sana. Kasi in concert version siya Caps. Kaya ito talagang limited talaga lang. Limited lang siya, diba? Yes. Oy, kahapon naman ang dami natuwa doon sa natin. So, thank you mga bading ng Santa Cruz at talaga, Bangbang. sa ating pinag-usapan. At Tayuman, yes. Yes, ang topic nag-request natin. nga sila ngayon. Sila nag-request niyan. Ito, silang tatlo lang yung masasabing the original queen ng Viva. True. So, syempre, may Viva tayo. Mamaya, may Regal tayo. Ay, di pa pwedeng mawala. Panalo yan. Oo, di pa pwedeng mawala. May Regal pa ba hanggang ngayon? Regal Films pa. ni Mother Lily? Wala na isang malaking production, movie production. Yung Seiko Films, sayang. Ay, wala nang Seiko Films. Pero ang Seiko Films ang humawak ng karir ni Rosana Roses. Yes, nila tama. Leonardo Baldemor. Totoo. Nila Gardo Bersosa. Diba? Sila nga pala lahat Avila. yun. Ayan, mga ganyan. Tama. Cesar Montano. Talaga? Francine Prieto. Diana Subiri. Diba naman? Seiko Films lahat Seiko yan. Films yan. Nagulat naman ako. Baka naman may nag-merge lang. And then Hindi. pinalitan ng pangalan. Naggawa si Boss Robita ng mga indie movie. So, ngayon itatakal po namin The Queens ng Viva and later ng Regal. Umpisahan na natin. I'm so excited. Yes, I The know. megastar. Siya ang kauna-unahan. Sharon Cuneta. Ayan, syempre, ang biritera at the original concert queen, yes, Miss Regine Velasquez. At The eto, the songbird. ultimate na sinasabi natin, concert queen, box office queen and everything. Sarah Geronimo. Diba? And I think parang masasabi ko kay Sarah, parang kay ano pala yun kay Tony Gonzaga, yung multimedia kasi sa film, sa TV, sa recording, sa concerts. Pero talagang si Sarah Geronimo, angat naman din. Although si Tony kasi, ngayon nila masaya siya ngayon dahil jowa na siya, may asawa na. So, unahin na natin ang The Megastar. Yes! Exciting! Talaga nagpapalakpak. Kahit na medyo lumapat si Sharon, I love her pa rin. Totoo yan. So, talking about Sharon, ako, unang-una pala siyang lumabas sa television, yung kay, Martin ba yun? O yung Penthouse, Penthouse Live. Penthouse Live, yung sa GMA7. Yes. Tapos, so, mainit na yung kanya Mr. DJ. Nung time na yun? Bagets pa siya. So, ibig sabihin ba parang halos magkasabay lang sila nag-start ni Regine? Kasi Hindi. Penthouse Live, nando si Regine. Nauna Isa si siyang Sharon. host. Nauna si Sharon. Okay. Doon kinanta niya Mr. DJ na talagang baby pa siya. I know. Oo. So, yun ang nababalitaan ko. Ikaw naman, yung kay Sharon, nung bagets pa siya. Talagang favorite ko lahat ng movies niyan. At saka kinikilig ako kay Gabi at kay Sharon tandem. Yung PS I Love You. Ano pa? Dear Heart. Yan, yung mga
mga yan, yung mga pang high school, di ba, pampakilig. Pampakilig. Di ba, parang kilig. At saka, sa recording, syempre, gusto ko yung kanyang high school life, my high school at theme song lang siya doon, di ba? Yung Dear Heart, yung movie niya talaga, Dear Heart, tapos kinuha na siya ng Viva. That sining silangan. I-correct nyo nga kami. Sana nakikinig yung ating director na si Bam Salbani na GMA. Ang galing-galing niya sa trivia. Kaya gusto ko i-guess yan minsan dito. Grabe ang trivia sa na alam niya. At pati mga linya. So anyway, yun. So kinuha ng Viva si Sharon with the help of the late Mayor Cuneta. The tatay. Tapos from then on, hinawakan na yung career ni Sharon, ni Tita Mina Aragon at saka ni Boss B. Kaya ganun. Sa kanila, nagdalaga, nagkaanak, nahiwalay and everything. Si Sharon Cuneta. At si Sharon yata ang may pinakamarami ding box office hits, diba? And then the album naman. Sa album, ang tanda ko pa nun ay yung kanyang parang Sharon Sings Canseco. Oo, yung mga ganyan. Yung mga songs ni George Canseco. Sings Valera. Yung mga ganyan. Kasi siya yung nagpauso ng mga ganyan dito eh. Talagang magaganda yung concept or theme ng mga albums. Talagang pinag-iisipan. At saka, kung hindi ako nagkakamali, Sharon yung nag-start ng kumakanta ng theme song ng mismong pelikula niya. Yes. Tapos yung high school life na kinanta niya lang yung theme song na binidahan ni Gina Alahar at ni Sandy Andolong. Alam ko, yun ba yun? Ay, hindi ko alam yan. Yung song lang alam ko. Ayun. So yun yung mga Sharon. Tapos nakailang awards na rin siya. Yung first FAMAS award niya, kinwestiyon yun, di ba? Kasi sabi, binili or something. Ganun Hindi ba? naman. Panoorin niya naman Deserving yung pelikula. naman. Deserving naman si Sharon. At yung kanyang ultimate na movie na talagang lahat ng award-giving bodies, nabigay siya ng Best Actress. Ito yung, so parang grants lang siya. Pero ito, under Star Cinema, ito yung Madrasta. Yun. Yun na natatandaan ko na talagang hinakot niya lahat ng awards. Galing niya, no? Ng Best Actress Awards. Meron siyang linya doon I'm just your wife. May magandang tipo. Naku, kung nandito lang si Direk ba, marami siyang masasabi ng gano'n. So anyway, from the movie, nag-concert, tapos yung album niya, kami pa nagdadala ng plaka niya na 45 sa mga radio station. Ay, talagang, alam mo, meron ako, nung nagsa-start ako sa recording industry, napapag-usapan lagi or nagiging example si Miss Sharon Cuneta sa akin. Kasi, alam mo ba, si Miss Sharon Cuneta lang daw ang nakakapag-take one ng mga panahon na yon sa recording. Kasi, nakikita mo naman, hindi siya na-flat, hindi siya sharp. At saka feel niya agad yung song. Siguro pinaghahandaan niya talaga bago pumunta sa recording studio. At siya lang ang kilala nung panahon na yon na nakaka-take one sa recording. Yes. At saka yung kanya, sabihin na natin, unang-unang monster hit single niya, yung Mr. DJ. Yes. Ayan, di ba na talagang pag siya yung kumakanta ng Bagets ba, nagtitilaan yung mga tao. Hanggang sa ako, nakilala ko siya sa Viva nung 90s. Mabait naman si Mega at saka generous siya. Mahilig siya magbigay ng something. Pag gano'n, Valentine and Christmas and up to now. Pag Christmas, magugulat ako sa text ako ng yung secretary niya. May pinadala si Mega para hindi siya nakakalimot. Talaga? Oo, Valentine and Christmas. Hindi naman dahil sa binibigay, no? I love her. At saka, siya mismo ang nagsusulat. Personal, pati yung signature. Wala siyang kinokopyahan doon. Basta bibigay siya ng blank na card, siya nagsusulat doon. Minsan nagsusulat si Sharon daw. Ano pa lang? October. Nagsusulat na daw. Kung gano'ng kalaki yung kanyang room, gano'ng kadami yung regalo. Ganon? Oo, at hindi niya na-miss kung yung close na tao at nakatrabaho niya even dati pa. Talaga? Ganon siya. Napaka-generous talaga. Sa concert naman. At saka rich naman kasi siya. Gusto ko yan. Diba?
Yung mga major concerts yan sa Araneta Coliseum, ay, talagang puno naman. Punong-puno naman talaga pag Sharon Cuneta. Tapos hanggang sa naging collab team niyo si Gabi. Ako, diba? Kung pwede lang talaga maibalik yung hindi tumatanda si Gabi Concepcion, no? Ang si Sharon, ganun pa rin ang mukha, kaya yung... maganda naman talaga yung siya. Yung lang yung kanyang katawan lang. Totoo, pero maganda. pumayat si Sharon, maganda pa rin. Ikaw ba Sharon Gabi fan? Ano ka? Fanatic? Yes, naman. Siyempre. Ganun talaga. Tapos nakasabay ko kasi si Gabi Concepcion sa Bristol, United Kingdom. Napaka-humble pala nung tao na yun. Di ba nagpunta yan dito? Diba? Yes, of course. Pero napaka-approachable din. At kasi first time ko lang na-meet nun. Pero warm siya talaga sa mga tao. Sa mga fans niya. Talagang hindi niya sinusupladuhan yung mga fans. Kasi may mga artista akong nakasabay. Yes. Recently lang na talagang, wow, parang kawawa yung mga fans. Kasi buti nga kayo, pinagkakaguluhan kayo, di ba? Yung mga ibang tao na nag-hope or nalipasan na ng panahon. Tapos wala na. Sila talagang kainitan pero grabing mag-dismiss ng fans. Magpapapicture lang isang bata, pati ba naman bata, hindi pa pagbibigyan. Oo naman, may ganun. Pero si Gabi Concepcion at si Miss Sharon Cuneta, panalo sila. Love ko sila. Love nila talaga ang mga fans nila. Ang dami na nilang pelikula na pagtambalan, di ba? Ang lalakas lahat. Tapos, na-pair sila kung kani-kanina, pero hinahanap pa rin ng tao. Eto lang yung trivia, yung pagbabalik tambalan nila, una ka naging akin with Miss Don Zulueta. Nice. Eto yung nalaglag sa fire exit si Sharon. Di ba nabalian siya? Yun ba yun? Oo. Kasi, eto talaga nakalagay ito sa New Frontier Cinema. Ito yung bago na daw yata rito sa Araneta, Cubao. Lagi kasi ko inuuna nila, mami, na, mauna ka na doon, ikaw na mag-assist ng mga... Sabi ko, tumawag ako doon sa boss ko, Tita Brenda, sabi kong ganon, ang dami-daming tao. Anong daming tao? Nakapaligid sa New Frontier. Tapos hindi na makadaan yung mga sasakyan. Bakit? Ang daming tao. Tapos naku, sabi ko, padala pa kayo ng mga taong kasama ko rito. So nagtutulakan and everything. So sabi ko, Diyos ko, ano ito? Anong gagawin ko? Ito po yung trivia talagang naranasan ko with Sharon and Gabi, ha. So, sige. Talagang pawis na pawis ako, hindi ko maano yung mga tao na pinadala kami ganun, sabi ko sandali lang po, hindi pa ho tayo nagpapapasok. So ayan, so eto na, sabi ko, parating na po si Sharon at si Gabi. Dumaan sa harap ng ng New Frontier, sa harap yun ngayon yung bagong Rustans, diba? Ayan, so yun yung area na yun. Yun sa gilid na yung Isitan department store. So yun, so Diyos ko, day, may nakabitin sa gate ng New Frontier, may mga babae nagsisigawan, na parang yung iba humiga pa sa harap para lang mapansin. Diyos ko, eto yung worst. Nung pumasok na si Sharon at si Gabi, pinapatay na namin yung escalator kasi maraming maiipit. Okay, so inuna namin si Don Zulueta na talagang ningang pawis ko doon, basang-basa kami talaga. Tapos, eto na nung nilabas ni Sharon at Gabi, pinauna namin sila, mami, na mauna na po kayo kasi worst po ito mangyayaring dito. Dahil, ang daming nasaktan that time. Talaga? Kasi talagang hirap na hirap sila kung paano gusto nilang mahawakan, makita. Camera pa dati, wala namang cellphone dati. Alam mo talaga, nang natapos umakyat yung mga tao, matapos ang pelikula, gabundok yung mga sapatos at sinelas na nakuha na. Talaga? As in, eto literal, gabundok talaga siya, sister. Naiwan? Naipon doon, tapos may mga nasaktan and everything. Eto na problema nga. Nung lalabas na kami, sabi nila, paunahin na yung mga artistang iba, yung mga character sila doon, ibaba na sa kami, sa fire exit sa likod. Nagkamali ng si Sharon, di ba? Pwede niyang itakbo ang 6 inches heels. Hindi siya sanay ng flat. Up to now. Si Sharon Cuneta lang po ang nakita ko ng gano'n na hindi nagsusuot ng flat.
Talaga? Nagpa-flood siya, yung mga slipper na papunta, pero nakaya niyang ipantakbo ang 6 inches heels. Talaga? So, ayan. So, wala kaming choice kundi dalhin siya sa fire exit. Kasi nga, nagkakagulo na, may mga nasaktan na, nagpadala pa kami ng ambulansya and everything. Kasi nga sabi ko, this is the worst premiere night ever na nasaksihan ko in my life and kahit na hanggang ngayon. Kasi hindi makontrol ang tao. Hindi makontrol. So, punong-puno din yung alam mo, hindi na namin maintindihan yung pelikula. Tapos nung bumaba, nagkamali ng bumagsak si Sharon kasi yung fire exit, di ba? Yung ganyan lang kalaki lang na bakal. Na niya yung siko niya. Tinakbo sa hospital. Yun yung pinaka-worst na nangyari. May opera dito si Sharon, di ba? Naoperahan siya. Pero hindi siya kasi nga, alam niya kasi na wala naman din siyang choice. Doon siya kasi pag ilalabas namin dyan siya sa main door, maraming masasaktan. Baka may magka-problema pa kami, na baka wag naman sana kung may mamatay or something. Yun ang inaano namin. Pero ako, nung time na yon, di na ilabas na, itinakbo na sa St. Luke si Sharon, ando sila Gabi, dumiretso na, pati nga si Kuya James dumisita doon, sila Mayor Cuneta, sila Mami Elaine, sila Tita Helen, pumunta pa doon, everything. Nandoon pa kami doon sa New Frontier. Nag-iiyakan, yung gabundok na sinela, sapatos, step in, hindi namin alam kung kani-kanino, pumila na lang po kayo kung ganun. Yun the worst talaga. Yun lang ang nakita kong record ng love team na hindi matutumbasan kahit na Talaga? Grabe, wow. Diba? Kailan yun? Anong year yun? Yung unang tambalan nila? 90s. Yung pagbabalik tambalan nila. Yung pagbabalik tambalan na yun. My goodness. Nila. Talagang hindi simula ng breakup. Yun. Wow. So talagang talagang record yun. Kumbaga, hindi na mawawala yung following ng love team nila. True. No? Okay. So yun po ang Sharon Cuneta, the one and only megastar. Yes. At si Sharon, si Gabi naman, gwapo pa rin sa akin mo, diba? Nung time na pumunta rito, gusto mong magpa-picture. Kinakawayan ako, nahiya ako. Kasi kilala ko siya. Okay, after Sharon, isinila naman ang susunod na reyna ng Viva, ang ating si Miss Regine Velasquez. Marami kang kwento dyan. Ako? Mga experiences ko naman about yung pag nagkakasabay kami sa mga production numbers before, nag-guest ako sa kanyang talent show. Alin yun? Yung Star for a Night. Yes, nag-judge pa ako doon. And meron kaming nag-duet kami at one time. And talagang talagang malalaman mo yung singer na or yung performer na hindi na kailangang pa-impress pa or she doesn't need to prove herself anymore dahil siya na ang songbird at talagang tinitingala ng lahat, 'di ba? Iniidolo ng lahat. Kasi talagang pagbibigyan kanya pagkasama kanya sa production number, hindi siya hahataw ng todo, alam mo 'yon. Kumbaga nagpapaubaya, 'di ba? Nagse-second voice pa. Sa akin naman, balikan naman natin the younger days ni Chona Velasquez. Yes. That's Regine Velasquez, 'di ba? Nanalo siya sa Tawag ng Tanghalan, 'di ba? Anyway, bagong kampiyon. Bagong kampiyon. From then on, kinuha na siya ng Vicor. Vicor Music, tapos hanggang sa naging Viva, siya ang pinakanta ng theme song ng Gabi na Commander na pinagbibidahan ni Philip Salvador. Ito yung isang lahi na kinakanta lahat ng mga sumasali sa mga birit contest. Yes. Sumunod yung Pick Pack Boom. Trilogy yun. Nakasama niya pa si Lea Salong. Na dun siya na nag-start ng pag-acting. Pag-tweetums siya doon. Pero ang galing niya umarte. Tapos hanggang sa binigyan na siya ng mga album na puro gold and platinum. Excuse me. Tapos, binigyan na rin siya ng concert. At binigyan na siya ng solo movie with Boyet De Leon, Wanted Perfect Mother. Isinila yung kanta nila na isinulat ni Louie Ocampo. Alin yun? Yung kinanta ni Martin Rivera. You are the song playing so soft. Yes, dun pala yun. Yes. Sunod-sunod na hanggang sa katambal niya na yung pinakamalalaking mga action stars, mga
aktor, Robin ng actor. Padilla, Piolo Ang Pascual. pinaka-biggest movie niya na talagang hit na hit is the one with Robin Padilla. Talaga? With Agamulak, ganyan. Ang dami niya talagang nakasama. Tapos, siya na nga isinila yung Songbird talaga. Yes. Naging, ang dami-dami. Tapos dagdag mo pa. Ang daldal idadagdag ko. Hindi, kasi sa lahat ng mga singers talaga, ako, recently, simula bata ako actually, kay Miss Lea Salongkang songs, yung mga pambata, alam niyo yan? Yung mga tomorrow, tsaka yung I am but a small voice. Ayan. But then, nung medyo nag-start na ako sumali sa mga singing contests, talagang lahat ng albums na na-release ni Regine, bumili ang daddy ko. Wow. Bumibili kami ng daddy ko kasi mga pang-contest yan pang-contest talaga. Panalo naman ako ng panalo parate, no? At saka, kaya sa lahat ng mga Filipina singers, siguro masasabi ko, yung mga albums ni Regine, ang kompleto ako. Ayan. So, tapos ngayon, di ba, nag-artista na siya. Hindi man naging maganda ang kanya mga love life. Pero ngayon, naswak na. Yes, Kaya Regine Velasquez all-casted na siya. At hindi matatanggal sa kanya yung Philippine Songbird. Di ba? Totoo, hindi. Siya yung nag-iisa. Asia Songbird. Movie, television, di ba? Parang Sharon Nakuha din. din niya Concert. Album, lahat kompleto. Kasi ang nakakabilib sa mga ganyan kasi, lahat ng branches ng media, multimedia nga, talagang napapasok nila at nagiging hit sila at ginugusto ng mga tao. Diba? They have one thing in common ni Sharon. Kuneta, aside do sa singing, acting, television, concert, pareho silang nag-play ng Darna. Talaga? Si Sharon, naging Darna siya doon sa Captain Barbell. Na si Edo Manzano po si Captain Barbell. Tapos ang Teng-Teng si Mayor Herbert Bautista. Oh, yes! Tapos, ni-remake ng Viva yung Captain Barbell. Di ba may mga trivia ako. Ang Captain Barbell, si Senador Bong Revilla, ang Teng-Teng si Ogie Alcacid, ang Darna, Regine Velasquez. Yeah. So they have something in common. Yeah, talaga, yun ang, at saka si Regine, kahit na sinong singer, pag inibitahan siya sa concert, umuoo siya, free. Totoo. Parang Sharon din. Sige, pwede ako dyan, free. Suporta si Sharon talaga, nagbibigay pa. Kwento ko lang yung kay Sharon, balikan natin, yung magpapagawa ng parang kapilya, sila Ray Valera, sa Bulacan. Tinawagan siya, sabi niya, hiyang-hiya pa si kasi papagawa kami ng kapilya. Ano lang namin kung magkano talent fee ni Sharon. Tapos sabi nung narinig ni Sharon, anong talent fee pinagsasabi niya? Hindi, pupunta ako doon. Tapos ayaw maniwala nung Ray Valera. So pumunta kami doon. Sabi niya, wala magsasabi na pupunta si Sharon. So tahimik kami. Kahit nasaksakan ako ng daldal, hindi ko, eto na, kumanta siya ng, yung maging sino ka man, kantahin mo nga ng konti. Ang pag-ibig ay sadyang ganyan. Kumakanta nun si Ray Valera, biglang may boses, Sharon Cuneta. Kumanta na. Live sa stage. Yun, nakita ko. Yun, alam mo, yun. iyak nang iyak si Ray Valera. And then, yung kinita nun doon sa church, nagdagdag pa si Sharon. Same thing with Regine Velasquez. Ganon si Regine. As in, kahit na sino mag-invite sa kanya. Kasi po may show kami sa music hall. O saan man. Join siya dahil. Galing. Sabi niya, anong schedule ko? Singit mo nga kahit na isang oras. Ganon yan. Pareho yan. Okay? So, ang daming nangyari. Sumilang naman ang ating Sarah Geronimo. Royalty na siya, the pop star. The pop royalty. Oo, pop royalty, 'di ba? Pareho no, movie, lahat recording, TV, commercials. Yes. Pareho sila, daming commercials dati. Love life ngayon masaya. San ka pa? After winning doon, na-judge mo ba siya? Si Sarah? Hindi Regine? Siya ba yung, sandali Yan yung first. Hindi, first yun.
nag-guest ata ako ng second. Oo, yung second kay Rachel Ango. Oo, dun so yun, pagkatapos ng isinilang na ngayon Sarah Geronimo, kita mo, no, yung pinagdaanan ni Sarah, ni Sharon, ni Regine, ngayon na kay Sarah. No? Ang galing. So masasabi kong nasa Viva din, ang galing nilang Thank you very much. Gumawa ng path, career path ng kanilang alaga. Kaya no? Sharon, Regine, Sarah, ang mga reyna talaga ng Viva. Hindi ho natin ano yung mga nabigay at box office, mga platinum album ni Sarah, mga box office na concert, here and abroad. Napupuno niya yung love life niya with Mateo Guidicelli, Baw Kami, at okay na yata si Mami Divine. Talaga? Ay, good. Teka, balikan natin si Regine, di ba kaya hirap magkaroon ng boyfriend si Regine dahil kay tatay? Dahil ba kay Mang Jerry yun? Hindi naman parang natatakot siya, nahihiya siya. Hindi naman kontrabida si Mang Jerry. Hindi. Minsan kasi nakwento na, tatay ko, baka hindi niya feel. Sabi ko, hindi no. Wala naman pakialam ang tatay mo, sa sulok lang. Pero ngayon, hindi man tinanggap. Pero ngayon, alam mo ba, yung huling-huling hindi man tinanggap? Hindi man mali ba? Kung hindi man tinatanggap ni Mami Divine yung una yung love life ni Sarah kay Gerald, kay Raver, di ba? Ngayon natanggap niya na. At alam mo ba, yung mukhang good boy si Mateo. Nung nag-triathlon si Mateo Guidicelli, di ba? Nasa dulo si Sarah. Hinintay siya sa finish line. Di ba sabi ni Mateo, it was my worst race but it was my best finish. Wow! Naalala ko yun, English. Ibang klase. Pero ngayon, kita mo si Sarah, no? Ang ganda-ganda. Si Regine with baby Nate, di ba? Kahit na chubby-chubby si Regine, ang ganda-ganda niya ngayon. Beautiful. Tahimik ang buhay, no? Totoo. Si Sharon, tahimik din ang love life. Si Sarah, maganda ang love life. Alam mo kasing contented sila, di ba? Ang ganda po na napag-usapan natin. Tama. At bilang tribute, aawitin po ni Sharon Cuneta ang Bituing Walang Ningning. Yes. Si Regine, ako pinili ko kung maibabalik ko lang. That was maganda yan. Favorite song. Kaya pag nakikita ko siya, kung maibabalik mo malang na naman, yun na naman. Dahil wala nang iba. Gusto ka. Ayun. Tapos si Sarah, Forever's Not Enough. Eto po, ikaw na mag-intro, The Queens. The Queens of the Philippine movies, recording, television. Commercials, yes. Sila ang tatlong masasabi niyong talagang namamayagpag sa lahat ng branches ng media. Silang tatlo lang yung Silang ganun, tatlo. Diba? So, syempre, do the honor, ito na po, the ang megastar, mga awitin nila ng megastar Sharon Cuneta, ang ating Asia Songbird na si Miss Regine Velasquez, at ang ating Her Royalty, pop royalty na si Miss Sarah Geronimo. Ito po ang mga awitin nila. Pakinggan po natin.
isang bituin, kayang pantayan ating
If I would have to live my life again, I'd stay in love with you the way I've been. Your love is something no one ever can replace. I can't imagine life with someone else. I promise I will share my life with you. Forever may not be enough, it's true. My heart is filled with so much love I feel for you. No words can say how much I love you so. Forever's not enough for me to love you so. They say tomorrow seems so far away, and now we see that everything can change. My love for you gets stronger as tomorrow comes. I know this love will stand the test of time. And if forever's not enough for me to love you, I'd spend another lifetime, baby, if you ask me to. There's nothing I won't do. Forever's not enough for me to love you so. For you, there's nothing I can do, and never will I ever go. Forever's not enough to love you so. But if forever ends one day, I promise you I'll stay to show you that my love will never end. And if forever's not enough for me to love you, I'd spend another lifetime, baby, if you ask me to. There's nothing I won't do. Forever's not enough to love you so. And forever's not enough for me to love you. I'd spend another lifetime, baby, if you ask me to. There's nothing I won't do. Forever's not enough for me to love you so. Trimedia Pro Incorporated. I-record mo Dapat yun. kasi, naka-record ba yun? Dapat nakita nila. Yung, Yun. at least yung last song na yun. dapat naka-on ang camera. Anyway, from Viva, tumugo naman tayo sa Regal Fields. Oh, Ito kasi why naglalabanan yung dalawa. Isinilang Yes. dito. Marami na silang artista noon, pero ang pinakabongga, underage girls. Namontik ako mag-apply. Para makasama sa movie. Sino-sino yan, sister? Si Miss Nuki Serna. Tama ba? Yes. Miss Maricel Soriano. And Dina Bonneville. yes, si Ayan, 14, di 14. ba? Oo. Grabe yan, di ba? Napaka ng role. Pinalayas sila na tsahin nila. Oo. Tapos pinapunta sa Manila, ginawa silang katulog. At ang gagwapo ng mga kapartner, si
Oo nga. Jimmy Melendez, the late. Yes. Alfie Anido, the late. Oo, pero si Gabby Concepcion, hindi siya late. Nandito pa rin siya. On time siya parate, on Ang time. sexy, no? At saka si Dina, nakipaglambutingan kay Jimmy Melendez sa dalampasigan, ang nakatabing lang batuhan. Kasi Siyempre, alam na tapos alam si mo Marisol yan. Soriano, dunung-dunungan din siya. Bright siya. Oo. Tapos si Snooki, yung tameme, as usual. Dalagang From Pilipina. then on, talagang nagkasunod-sunod mga pelikula na, di ba? Si Dina Bonaby, nag-best actress na, nag-best supporting actress na. Si Marisol Soriano, best support. Din. Ang unang-una best supporting actress ni Marisol Soriano is not with Regal, it's with Viva. Yung sa Darating ang Umaga. After ng Underage. Oo. Tapos si Snooki, naka-best actress na rin yan. Yung sa Reyna Films, best supporting actress. Ang dami din napuntahan ng tatlo, no? At totoo. hanggang ngayon, nandito pa rin. sila. Diba? Tama. Ano yung pinaka-staying power, sister? Ako, acting. Ano pa? Magaling silang tatlo talaga, magaling na actresses, 'di ba? Pero kung iisipin mo, bakit yung iba na meron namang talent at na nakilala at sumikat talaga kagaya nila, hindi makapag-maintain or hindi niya ma-sustain na magstay sa sa industry. Anong meron kaya yung tatlong yun? Charm. Acting. Dina Bonaby was launched in 14 with Alfie Anido and Gabby Concepcion na lagi naka-brief. Kaya watch ako ng watch. Sino lagi naka-brief? Yung dalawa. Gabby Concepcion? Oo, tsaka si Alfie Anido. Watch ako ng watch. Paulit-ulit kong, ang nipis-nipis na ng DVD ko dahil. Paging, kung sino ba may original yung pengin na ba? Tapos si Snooki, yung bata pa si Isabel, yes, di ba? Oo. Tapos si Marcel Soriano, ang dami. Si Taray, si Teroy, and every. Yes. Ang dami ring. Hindi, at saka siya pati sa TV. TV, Bumahataw siya nag-TV si Yes. si John and si Maricel Marcia. lang yata ang nagkaroon ng television aside sa John and Marcia, yung Yes. Maricel Live Yes, sa yes. Channel 4. Tama. 4 ba yun? 4 ba? Basta. Wala pa siya. 13 Tapos ata nag-sexy sila, pero ang pinaka-daring sa lahat si Dina Bonnevie, oo. Diba? After ng Regal kasi pumunta na siya ng Viva. Oo. Ayun. So, nagdalaga, nagkaanak. Parang dalawa anak nila. Si Dina, si Oyo, at saka si Danica. Si Snooki Serna. Si Snooki, dalawang babae. Ganun Tapos ba? si Maricel, dalawang lalaki. Parang ganun Pero, din. ano na ba sila ni ano? Oo, pero Wala. hiwalay sila pare-pareho. Lahat ba sila hiwalay? Oo. Hindi. Si Miss Dina Bonnevie, ang kanyang husband ngayon ay Vice Governor Pero ng hindi Ilocos with the Sur. original, with Vic Soto. Okay, yes. Tapos si Maricel, ang dami kasi naging kaulayo. Kaulayo ng ate ko. Nag-Ronnie Ricketts pa yan, di ba? Tapos nag-Edo Manzano. Nag-Ronnie Ricketts, Edo Manzano. Tapos si Snooki nagpakasal kay Ricardo Cepeda, naghiwalay. Pero may mga love life na sila ngayon. Meron na ulit. Bongga. So, happy na. Oo, happy. Okay. Ang hindi ko makakalimutan yung pelikula, pinagsamahan yung High School Girls, yung mga kung anik-anik na mga trilogy ang hilig sa Regal Films yun, di ba? Films, yes. Yung may Rosa Mystica pa na 3 episodes si Oh, Snooki. tama, si Snooki. Si Maricel naman mga comedy. Kay Dina yung mga drama. Tama. Na iba, So, ang maganda naman, nanggaling sila sa underage film at binigyan sila ng Regal Films ng kani-kanilang career path na hindi magkakapareho, no? Tapos lahat Talagang kumikita. Lahat kumikita, sabay-sabay sila, At no? saka suporta talaga sa isa't isa din. Yes. Alam mo, ang pinaka-best friend talaga, ang naging, although friend silang tatlo, ang pinaka naging mag-best friend, si Maricel at saka si Snooki. Naalala mo yung dati, parang nawindang yung career ni Snooki. It was Maricel who helped her. Talaga? So, para silang magkapatid, Oo, no? tapos ngayon si Snooki naman, may pinagdadaanan din minsan si Maricel. Talaga nandiyan pa rin si Snooki. Kinakwento namin kasi best friend ni Direk Bam si Snooki na sabi niya, nagkikita pa rin daw sila ni Maricel. Talaga? Tinetext, so how are Nakakatuwa you? naman. Tapos parang kumakain yata sila sa labas and everything. Si Dina minsan hindi So, basta yung dalawa natira magkaibigan. Talaga? Oo. Lahat ng movie nila hits. Totoo. Kaya lang nang medyo
kaedad na sila, may mga anak na meron mga pumapalya, di ba? Yes. Pero but nami-maintain. Andyan Lagi sila sila sa television ngayon tatlo, di ba? No? Wala man sa movie pero television. Si Snooki may indie movie na siya yung bida. Talaga? Oo. Si Maricel magbabalik pelikula sa talaga? Viva. Si Dina naman, hindi naman nawawala yan eh. Katatapos nila sa palagi Viva, siyang- nagre-regalo. Totoo. ang saya ng tatlo. No? Yun ang Diba? maganda naman. Pero ang kagaya ng mabalik tayo sa pagiging magkaibigan, very rare sa industriya ng show business na makahanap ka talaga nung lifetime friendship, no? Totoo, sister. Tapos si Snooki ngayon, di ba, umaarangkada din. Sabi nga kung dati si Maricel umaarangkada, ngayon, parang nagpapalit-palitan na rin sila. Pero si Dina, maintain. Kahit na nakailang jowa na siya, maintain ang ganda niya. Yung nga lang, chumabi na naman ang ate ko. Si pumayat Dina. na ba siya before? Oo. Kasi nung bago ako umalis, papuntang Saigon, nag-guest pa ako sa kanyang talk show. Oo, may talk show yan. Nag-TV Channel din siya. 7 lang. Si Snooki lang yata. Suki niya ako. Si Snooki lang yata hindi nagkaroon ng TV Hindi. Pag mga soap na lang ngayon. Yes. Ako, isang nakakatuwang movie nila pinagsamahan yung Blue Jeans. My goodness. With the Apo Hiking Society. Yun yung kanilang theme song ng film. Ang ganda. Pero naging din sila, di ba? Si William Martinez and Albert Martinez naging leading men si nila. William madalas kay Maricel. Aha. Tapos si Snooki kay Albert. Tapos si Dina kung kani-kanino lang napapartner. Kasi okay naman siya kahit na kanino. Kahit mag-isa lang Pero siya. talagang partner niya talaga, si Jimmy Melendez. Tapos sa Viva, si Tonton Gutierrez ang madalas niyang kapartner. Tama. Oo, Ayun. tama. So, True. ang ganda. No? Kamusta na ang buhay nila ngayon? Happy po sila. Yes. Meron po silang television pare-pareho ngayon. Suki sila sa teleserye. Abangan niyo po ang movie ni Maricel Soriano coming this year lang. Really? Bago mag-MMFF, maipapalabas na po yung pelikula. Talaga? With Mayor Herbert Bautista, their best Oh, friend. Si Snooki wow. naman may indie movie. And I heard si Dina may movie. Talaga? So, yun. So, ganda na. Yan, nakakamiss yung mga yan makita Yan ang sa film. reyna ng Regal. Ako, aminin kasi- man. yes. Diba? Sila yung reyna. Ang gagaling kasi naman talagang umarte ng mga yan, no? At natatandaan ko, alin ba yung film ni Dina Bonnevie na gustong-gusto ko? Gumapang ka sa lusak. Ay, Kanya ba I yun? love it. That's Under Viva. Nanalo Sa siyang kanya. Best Actress. Yes. Pag tinanong mo si Dina, ano yung favorite movie niya? Gumapang ka sa lusak. That's Talaga? Under Lino Brock. Yan. So, si Snooki naman yung inago mo na ang lahat sa akin. Yung sa Reyna Films. Yes, Oh, yes. Si Maricel? Soltera. Yun. Marami. Ang ganda! Magaganda. Ang gaganda Totoo. rin. Totoo Okay, yan. nag-ABS sila. Nag-GMA7 naman. Aha. Winner, no? Tama. Halos sabay-sabay sila from ABS. ABS. Ngayon naman sabay-sabay sila na sa GMA. Aha. To reminisce. Papatugtog po kami ng hit song ni Dina Bonnevie, yung hit dance ni Maricel Soriano, at syempre yung theme song ng Blue Jeans na inawit po ng Apo Hiking Society. Maraming salamat. Sister, bitin ako. Oo nga, bitin. Bukas ulit tayo. Sabihin mo kay oo. Lloyd tayo magkasama. Okay, thank you pa. Salamat na tayo. Maraming salamat po sa pakikinig sa amin at panunood nga pala. At hanggang bukas po, magsama-sama ulit tayo. Sasama pa rin kami ni Ima. Saya, no? Saya ng amin. Thank you Yes. very much yung sa mga ginarag kong technician. Diba? Ano sasabihin ko? So, abangan nyo po yan. Thank you sa bench. Kasi Yes. At thank you din. Thank you kay Shalala. Wala na sa ako aking suot ngayon. Wala na ako puro bungo Stylist. talaga kailangan ibigay ko sa iyo. Oo, stylist ko na si Shalala ngayon. Pati mga necklace. Pati Yes. na emote-emote mo, mama. Ano yung na-emote-emote niyan, ha? Bakit? Bibili kita ng bungo. Ay, thank you sa Jail Jeans. Thank you. Bye-bye. Ay, kay Chris Jasler. Oo, Thank you. thank you, Hello. bye. At sa Mosimo. Okay, thank you very much. Eto Thank na you. po, Dina Bonnevie, Maricel Soriano's Dance, and the Apo Hiking Hiking Society. Society. Bye-bye! Bye.